Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. Unahin nating pag-usapan ang ganap sa sugod bahay mga kapatid, na kung saan yung payo nga po ni nanay, na kung saan ay nag-trending at pinag-uusapan dahil po sa mga nakapinta dito. Walang iba kundi po ang Itbulaga, Tito Vic and Joey, and syempre yung kaniyang number. Very creative po ang atake dito ni nanay mga Kadabarkads dahil sobrang makulay, and meron na din pong bumibili ng naturang payong. Dahil natutuwa po sila sa nakapinta dito, maging ang TBJ or ang Itbulaga mga Kadabarkads, natuwa at nagustuhan din ang naturang payong ni nanay. Sobrang dalang or ngayon lang ako nakakita ng ganito mga Kadabarkads, kaya hindi na ako magtataka kung bakit pinag-uusapan ito ngayon sa mundo ng social media. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang ganap ng mga singing queens natin para po yan sa PLDT Fiber Home. So ang mga singing queens mga Kadabarkads are heading to Santa Cruz, Laguna ngayong araw, March 21, 2026 to celebrate Anilag Festival in the Level Up concert taking place at Laguna Sport Complex ngayong araw po yan, 6 p.m. This is the third event that they will be attending this 2026. So ito po yung schedule ng mga singing queens natin. SQ Eunice, Anjin, Casey, and Sam. Pool group, 3 p.m. PLDT Santa Cruz. Special store appearance and meet and greet. SQ Ansolo naman, 4 p.m. PLDT Home Booth, Provincial Capital. Interactive games and booth activities. SQ Jin and SQ Sam naman, 6 p.m. Laguna Sport Complex, Anilag Festival Level Up Concert, Set A. SQ Kizzy and SQ Eunice, 6 p.m. Laguna Sport Complex, Anilag Festival Level Up Concert, Set B. So kahit na hindi natin sila nakikita sa Itbulaga mga Kadabarkads, nakakatuwa lang na binibigyan sila ng mga project ng Media Quest. And speaking of singing queens mga Kadabarkads, nakita nga natin sa Instagram story ni SQ Casey na parang nasa studio na po siya ng Itbulaga. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa ganap ni Jose Manalo kasama po ang kanyang pamilya. So naka-vacation po si Jose Manalo mga Kadabarkads at andito po sila ngayon sa Hong Kong. Kahapon nga po nag-live si Jose Manalo at pinakita nila yung ganap nila doon. Sobrang nag-e-enjoy yung kanyang mga anak, si Mergin, na talaga namang sinusulit po yung kanyang vacation or kanilang vacation dito po sa Hong Kong. Pinakita din nga po ni Jose Manalo yung lugar kung nasaan siya. Sobrang payapa doon mga Kadabarkads, kaya hindi po dapat tayo mag-worry tungkol dito sa family ni Jose Manalo dahil sobrang okay po sila dito sa Hong Kong. Kahit na sabihin natin na meron pong mga nangyayaring gera sa karatig lugar, sobrang safe dito sa Hong Kong na kung saan nakaraan lamang, 'di ba? Pinuntahan po ni Bossing kasama po ng kanyang pamilya. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang ganap dito kay Jerome Ibardome. Meron po tayong nakitang ganap kay Jerome, and sabi nga po dito ni Ma'am Mary Ann, first time niya daw marinig at mapanood itong rendition ng American Trilogy at an Elvis Presley clone, pero grabe daw yung galing talaga ni Jerome Ibardome. Goosebumps all over my body. Very first concert na pinanood namin, magkakapatid at Bertis North in QC, Timeless Legend Concert. I wish I was in Dexy Eme lang. Mapapanood kita habang kinakanta mo yan sa April 9 anniversary concert. So malapit na po ang anniversary concert ni Jerome Ipardome. April 9 yan mga Kadabarkads at sana suportahan natin siya dito. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Atasha Mulak. So nireveal na po ng Century Tuna na isa po si Atasha Mulak sa kanilang brand ambassador. Kasama dito ni Atasha Mulak ang isang
noontime host po ng It's Showtime na si Ann Curtis Smith. Nakakatuwa lang na kahit nasabihin nating magkalaban po yung kanilang mga programa, paglabas naman po sa naturang programa, sobrang ganda po ng kanilang relationship. Sabi nga nila, trabaho lang, walang personalan dito. Samantalang isang write-ups naman ang inilabas ng isa sa mga page tungkol ito sa TV5 at sa ABS-CBN. Ayon dito, TV5 nagpaparamdam sa ABS-CBN gustong muling kupkupin ang Kapamilya Show, ilang fans, tutol. Balita, muling umuga ang posibilidad ng panibagong kolaborasyon sa pagitan ng TV5 at ABS-CBN matapos umanong magpahayag ng kahandaan ng TV5 na tanggapin muli ang ilang kapamilya show sa kanilang network. Ayon sa mga ulat, nais ng TV5 na palakasin ang kanilang programa lineup sa pamamagitan ng pagbabalik ng mga kilalang palabas ng ABS-CBN, kasunod ng naunang partnership na nagdala ng mataas na ratings at dagdag kita sa parehong panig. Gayunpaman, hindi ito ikinatuwa ng ilang kapamilya fans. Ipinahayag ng ilan ang kanilang pagtutol, lalo na't kamakailan lamang ay kumalat ang isyu na inakusahan umano ang ABS-CBN na hindi nagbabayad ng tama sa TV5. Isang aligasyon na sinasabing naging dahilan kung bakit biglang natigil ang airing ng ilang kapamilya shows sa nasabing network. Sa kabila nito, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa dalawang kumpanya hinggil sa tunay na estado ng kanilang usapan. Patuloy namang umaasa ang ilan na kung matutuloy ang partnership, mas magiging malinaw at maayos na ang kasunduan upang maiwasan ang kaparehong kontrobersya sa hinaharap. So wala naman pong masama mga kadabarkads kung muli pong magbalik or muling kupkupin ng TV5 ang ABS-CBN sa kabila po ng nangyari sa kanila nitong nakaraan. Since nagbe-benefit naman ang both side sa kanila mga kadabarkads, diba nakita natin na mataas ang ratings ng programa po ng ABS-CBN sa TV5 kumpara po ngayon na nasa All TV yung ilang mga programa ng ABS-CBN. Kaya malaking tulong din po ito sa ABS-CBN, hindi lang po sa TV5. Kaya maganda kung muli silang magsasanib puwersa para syempre kumita at makapagbigay po ng panibagong programa sa mga manonood. Dahil mga tao, mga televiewers ang panalo dito mga kadabarkads. Kaya para sa akin, walang masama kung muling babalik ang ABS-CBN sa TV5. Ang mga ayaw lang naman ay yung ilang kapamilya fans na kung saan ay hindi po matanggap ang magiging desisyon ng ABS-CBN. Doon naman kikita kasi ang ABS, ganoon din ang TV5. Kaya kahit tumutol sila, wala silang magagawa dito mga kadabarkads kundi manood at sundan na lamang ang mga programa ng kanilang hinahangaang network kung saan man ito ilagay. So paano mga kadabarkads, hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.